Sa larangan ng pandaigdigang musikang pop, may mga pangalang lubitaw at mabilis na nawawala at mayroon namang nananatiling buhay sa alaala ng iba't ibang henerasyon. Isa sa mga grupong nagtataglay ng ganitong pambihirang katangian ng Westlife. Sila ay hindi lamang produkto ng komersyal na industriya, sila ay naging bahagi ng emosyonal na karanasan ng milyong-milyong tagapakinig. Sa Pilipinas, ang kanilang mga awitin na nagsisilbing himig ng unang pag-ibig, pangarap sa kabataan at pag-asa sa gitna ng personal na pagsubok. Ang kanilang kwento ay binubuo ng maingat na paghubog, disiplina, talento at matatag na ugnayan sa tagahanga. Upang maunawaan ang lawak ng kanilang impluwensya, mahalagang balikan ang kanilang pinagmulan, pag-angat sa rurok ng kasikatan, mga hamon, pansamantalang paghinto at makabuluhang pagbabalik. Nabuo ang grupo noong 1998 sa Ireland sa pangunguna ng veteranong talent manager na si Louis Walsh. Kilala na siya noon sa matagumpay na pamamahala sa boy band na Boyzone kaya't malinaw ang kanyang layuning makalikha ng panibagong grupo na may kakaibang tatak ngunit may kaparehong potensyal. Isinagawa ang seri ng auditions at mahigpit na pagpili upang matiyak ang kalidad ng boses at personalidad ng bawat magiging kasapi. Mula sa prosesong ito ay nabuo ang orihinal na 5 miyembro, sina Shane Phelan, Mark Feely, Kian Egan, Nicky Byrne at Brian McFadden. How you doing? I'm Brian. How are you doing? I'm Nicky. How you doing? My name is Cian. Hello, I'm Shane. Alright, I'm Mark. Bawat isa ay may natatanging kakayahan ngunit ang kanilang lakas ay higit na nakita sa pagkakabagay ng kanilang mga tinig kapag pinagsama sa harmonya. Hindi naging madali ang kanilang pagsisimula, kinailangan nilang sumailalim sa masusing pagsasanay sa pag-awit, paggalaw sa entablado at pakikitungo sa media. Pinanday ang kanilang imahe bilang mga binatang may disiplina at malinaw na direksyon. Malaki ang naging papel ni Ronan Keating sa kanilang pag-angat, sapagkat siya ang nagbigay ng suporta at pagkilala sa kanila sa mas malawak na industriya. Binigyan sila ng pagkakataong magtanghal bilang front act sa mga konsyerto ng Boyzone kung saan nasubok ang kanilang kakayahang humarap sa malaking madla. Ang mga pagtatanghal na ito ang nagsilbing unang hakbang tungo sa mas malalaking oportunidad. Noong 1999, inilabas nila ang kanilang unang single na Swear It Again. Agad itong umakyat sa tuktok ng music charts sa United Kingdom at naging malinaw na indikasyon na may kakaibang hatak ang grupo. Sinundan ito ng mga awiting If I Let You Go at Flying Without Wings na kapwa nagpatibay sa kanilang reputasyon bilang pangunahing boy band ng kanilang panahon. Hindi naglaon, inilabas din nila ang My Love, isang kantang naging simbolo ng romantikong pananabik at naging paborito sa iba't ibang bansa. Ang kanilang estilo ay nakatuon sa malinaw na melodiya, emosyonal na interpretasyon at liriko na madaling maunawaan ngunit may lalim. Sa Pilipinas, mabilis silang tinanggap ng publiko. Ang kanilang mga kantay palaging maririnig sa radyo, telebisyon at maging sa mga pampublikong sasakyan. Ang mga album nila ay mabenta sa mga record bars at ang mga kabataan ay nag-iipon upang makabili ng orihinal na CD at kaset. Noong panahong iyon, ang pagkakaroon ng poster ng grupo ay tanda ng pagiging tapat sa tagahanga. Mabibili ang mga ito sa mga bookstore at music shop at madalas ay nakadikit sa dingding ng silid ng mga estudyante. Ang mga magazine na naglalaman ng kanilang larawan at panayam ay mabilis na uubos sa mga estante. Ang ganitong anyo ng paghanga ay patunay ng malalim na koneksyon ng grupo sa kabataang Pilipino. Ang kanilang unang malaking konsyerto sa Pilipinas ay ginanap noong 2001 sa Araneta Coliseum. Dinagsa ito ng libu-libong tagahanga na sabik makita ng personal ang kanilang iniidolo. Ang tagumpay ng konsyertong iyon ay nagbukas ng pinto para sa mas marami pang pagbabalik sa bansa. Sa bawat pagbisita, kapansin-pansin ang pare-parehong sigla ng mga manonood. Hindi lamang sila itinuturing na dayuhang artista para sa marami. Sila ay naging bahagi ng personal na alaala at emosyonal na paglalakbay. Sa kabila ng kanilang maayos na imahe, hindi sila nakaligtas sa mga hamon. Noong 2004, nagpasya si Brian McFadden na umalis sa grupo upang pagtuunan ng pansin ng kanyang pamilya at personal na buhay. Ang kanyang pag-alis ay nagdulot ng pangamba sa mga tagahanga, ngunit pinili ang natitirang 4 na miyembro na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Hindi sila naghanap ng kapalit, isang desisyong nagpakita ng kanilang paniniwala sa kakayahan ng bawat isa. Sa kabila ng pagbabagong ito, nagpatuloy ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng mga bagong album at world tour. May ilang kontrobersiyang lumitaw sa paglipas ng mga taon. Isa na rito ang mga usapin hinggil sa pinansyal na pamamahala ng kanilang kita, lalo na sa unang bahagi ng kanilang karera. May mga ulat na nagsasabing hindi nila agad natanggap ang buong benepisyo ng kanilang tagumpay dahil sa komplikadong kasunduan sa industriya. Gayunman, walang matibay na ebidensyang nagpatunay ng malalim na alitan sa pagitan ng mga miyembro. Sa halip, nanatili silang profesional at nakatuon sa kanilang trabaho. Naging usap-usapan din ang personal na buhay ng ilan sa kanila.
kabilang ang pag-amin ni Mark Feely tungkol sa kanyang sexualidad noong 2005. Ang hakbang na ito ay tinanggap ng marami at nagbigay ng inspirasyon sa mga taong naghahangad ng tapang na maging totoo sa sarili. Noong 2012, matapos ang mahigit isang dekadang walang patid na produksyon ng musika at pag-iikot sa buong mundo, inanunsyo ng grupo ang kanilang pansamantalang paghihiwalay. Isinagawa nila ang isang farewell tour bilang pasasalamat sa mga tagahanga. Ang desisyong ito ay hindi bunga ng alitan kundi ang pagnanais na magpahinga at pagtuunan ng pansin ng kanilang pamilya. Sa panahong iyon, tila nagsara ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng pop music. Sa mga sumunod na taon, naging abala ang bawat miyembro sa kanilang landas. Si Shane Phelan ay naglunsad ng solo career at naglabas ng sariling mga album. Si Kian Egan ay naging coach sa telebisyon at nanalo sa isang reality competition sa United Kingdom. Si Nick Byrne ay naging radio presenter at naging kinatawan ng Ireland sa Eurovision Song Contest noong 2016. Si Mark Feely naman ay naglabas din ng solo material at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga tagahanga sa pamamagitan ng mga pagtatanghal. Ang kanilang individual na karanasan ay nagbigay sa kanila ng mas malawak na perspektibo sa buhay at industriya. Noong 2018, inihayag nila ang kanilang muling pagsasama-sama bilang 4 na miyembro. Ang balitang ito ay nagdulot ng pananabik sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Naglabas sila ng bagong album at nagsagawa ng concert tour na muling nagpatunay sa kanilang kakayahang umangkop sa nagbabagong panahon. Hindi na sila ang kabataang boyband na nagsisimula pa lamang. Sila ay mga artistang may lalim, karanasan at may malinaw na pagkakakilanlan. Ang kanilang pagbabalik ay hindi simpleng pagbuhay sa nakaraan kundi isang hakbang tungo sa panibagong yugto. Sa Pilipinas, ang kanilang mga concert matapos ang reunion ay muling dinagsa. Ang mga dating kabataang may poster sa dingding ay naging mga profesional at magulang na, ngunit dala pa rin ang parehong paghanga. Ang mga kanta nila ay patuloy na inaawit sa karaoke, kasal at iba pang okasyon. Ang kanilang musika ay naging bahagi ng kolektibong alaala ng bansa. Ang impluwensyang ito ay hindi madaling mabura sapagkat nakaugat ito sa personal na karanasan ng bawat tagapakinig. Sa usapin kung sila ba ay tuluyang na-disband, malino na ang kanilang paghihiwalay noong 2012 ay pansamantala lamang. Ang kanilang reunion ay patunay na nananatili ang kanilang pagkakaisa at pagnanais na magpatuloy bilang grupo. Wala silang pahayag na pabalik sa eksaktong estilo ng kanilang kabataan, ngunit bukas sila sa paglikha ng bagong musika na tumutugma sa kanilang kasalukuyang yugto ng buhay. Ang kanilang mga pagtatanghal ngayon ay mas pinapakinggan at mas emosyonal ang pagdadala, bunga ng mas malalim na karanasan. Sa kasalukuyan, patuloy silang gumagawa ng musika at pagtatanghal sa iba't ibang bansa. Aktibo sila sa social media at streaming platforms na nagbibigay daan upang maabot ang bagong henerasyon. Bagaman nagbago na ang anyo ng industriya mula sa physical na album tungo sa digital na distribution, nananatili ang kanilang kakayahang makipagsabayan. Ang kanilang dedikasyon sa kalidad ng tunog at presentasyon ay hindi nagbago. Higit sa lahat, ang kwento ng Westlife ay kwento ng pagtsatsaga at pagkakaibigan sa kabila ng pressure ng kasikatan. Nagawa nilang mapanatili ang respeto sa isa't isa at sa kanilang tagahanga. Ang kanilang mga kanta ay patuloy na nagpapaalala na ang musika ay may kakayahang maghatid ng pag-asa at pagbuklod ng mga tao mula sa iba't ibang kultura. Sa Pilipinas, ang kanilang pangalan ay mananatiling kaugnay ng isang panahong puno ng pangarap at romantikong pananabik. Sa pagtatapos, ang kanilang paglalakbay mula sa simpleng grupo ng kabataang Irish hanggang sa pagiging pandaigdigang icon ng pop ay patunay ng lakas ng determinasyon at pagkakaisa. Ang kanilang mga tagumpay, hamon at pagbabalik ay nagsisilbing inspirasyon sa mga artistang nagnanais magtagal sa industriya. Hindi man permanente ang bawat yugto ng kasikatan, ang tunay na pamanay na susukat sa lalim ng impluwensya sa puso ng tagapakinig. Sa bawat tugtog ng kanilang mga awitin, muling nabubuhay ang alaala ng kabataan at ang paniniwalang ang musika ay walang hangganan. Ang Westlife ay nananatiling buhay, hindi lamang sa entablado kundi sa alaala ng mga taong minsang nangarap at patuloy na nangangarap kasabay ng kanilang mga himig. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. So I sing.